Habang ang ating mga kababayan walang trabaho, walang makain, lubog sa baha, yung mga damit natin, yung mga damit ng mga kababayan natin, inanod, mga hayop nila, mga appliances, sira. Mga palayan nila, pinag-aanod, pinagsisira ng baha. O, ano ang inaatupag ng Malacanang? Habang bumabagyo dito, yung presidente natin nasa Malaysia, nakikipag-inuman, nakikipag-banquet, o tapos ito, hindi pa man tapos yung problema ng bayan, nagtataasan ng presyo ng gasolina, taas ng presyo ng gulay dahil nga walang supply. Tapos yung bigas, sobrang taas. Oo, pero anong ginagawa ng Malacanang habang naghihirap ang mga mamamayan niya? Do you remember nung bago pa lang sila magarbong birthday party na yung nanay nila? Well, that's okay. Birthday party ng nanay nila yon. Tapos, nag-birthday party din yung asawa. Oo, tapos nagpa-concert sila dyan. Nagpamisa de Gallo pa sila dyan sa Malacanang. May libre pa daw puto bongbong. Ngayon naman, post-disaster, ibig sabihin, kapag katapos ng nung calamity or post-calamity, ang ginawa ng Malacanang ay ito. Nag-fashion show sila sa Malacanang para i-showcase yung kasosyalan nila at yung mga magagandang obrang mga gawa na damit ng isang sikat na fashion designer. So sa kabila ng paghihirap ng sambayan ng Pilipino, kakatapos lang ng matitinding pagbabagyo, ito ang kanilang sagot diyan sa problema ng bayan na yan. Pasok. Tula ng batikos sa magarbong fashion show sa Malacanang noong nakaraang linggo. Ang palasyo agad namang dumipensa. Nasa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Grande at ibang level na mga kasuotan ang inirampa sa isang Pilipinas fashion show sa Malacanang noong nakaraang Martes, August 8. Tampok ang koleksyon ng batikang fashion designer na si Michael Leyva. Si First Lady Liza Araneta Marcos ang nanguna sa fashion show na layong ipromote ang talento, kultura at mga habing Pilipino ngayong buwan ng wika. Kabilang sa mga modelo, si Heart Evangelista na inspired ng perlas ng silanganan ang suot. All black si Bianca Manalo. Green and black gown naman si Marielu Rodriguez. Lumam pa rin ang magamang Hayden Co at Scarlett Snow. Ibinida rito ang mga kasuotang hango sa kultura ng mga kababayan natin mula Luzon, Visayas at Mindanao. Pero tumaas ang kilay ng ilang netizen sa social na fashion show. Lalo't marami raw ang nagugutom at Ayan, yung mga comment. The height of insensitivity to the poor among us, isang Pilipinas. Ayan, ano pa tong isa? Anong reason? Ano pa ba yan? Finance by taxpayers' money? Question mark. Maling-mali kung sa tax kinuha. Mahiya naman kayo. Hindi pwede dito. Si very New York. Dagdag kalbaryo lang sa Pilipinas. Walang nagawang mabuti. It's a question mark kung may nagastos daw ba. So, isa naman, sabi, Marcos lifestyles never change. Mahilig sila sa party, lavish lifestyle, traveling, yet people never learned. Sabi niya, karma, sorry na lang sa mga BBM voters kung naghihirap kayo. Naku, yun na nga. Grabe naman kayo magsalita. Hindi naman siguro masama mag-fashion show. Kumbaga, baka yung mga nabagyo na walang mga damit ngayon dahil pinag-aanod, baka binibigyan lang nila ng idea kung paano na sila magdadamit ngayon, di ba? Sabi nga kuryente pa lang dyan, bayan na nagbayad, which is true. Kasi sabi nila, wala namang perang ginastos ang Malacanang dyan. Kuryente pa lang na binayaran na natin yan. Pangalawa, yung mga manpower, mga nagbuhat-buhat ng mga silya, ang mga stage dyan nagbuo. O yung mga, baka, tawag dito, may mga fees yan, charges yan. Baka yung
Yung kutsara na ginamit dyan, baka dyan yan sa loob ng Malacanang, nilabas lang. O yung panghuhugas ng pinggan dyan, yung sabon na gagamitin, taxpayers money yan. Pero sabi naman nila, wala naman daw nagastos na pera ng gobyerno. Tandaan nyo, ganyan ang pattern nila. Kapag nabibisto yung kanilang kabulastugan, yun ang lagi nilang panghimagas. Yung mga tao na nagrereklamo, ang paano nila, ang kanilang panghimagas ay wala namang ginastos ang pera ng Pilipino dyan. O yung sa Department of Tourism, yun ang sinabi nila. Wala namang pang ginastos na pera ng Pilipinas dyan. Tapos eto na naman, fashion show. Wala namang ginastos na pera ng Pilipinas dyan. So, ano yun? Kahit wala tayong ginastos, halimbawa man, totoo, ikwento natin sa pagong, pero sige, sabihin na natin mga tanga tayo at hindi tayo naniniwala at naniniwala tayo na wala ngang ginastos. Ay di ba ano yan? Insensitive yan. Bakit dyan nyo pa sa Malacanang ginanap? O bakit dyan? Bakit hindi sa Luneta? O kaya bakit hindi sa Araneta Coliseum? Bakit hindi sa Polk Arts Theater? O bakit hindi dun sa PICC? Bakit sa Malacanang? Hindi ko talaga maintindihan kasi parang sa inyo okay na okay na lang na sabihin na wala naman tayong ginastos dyan, huwag na kayo mareklamo. Oo, talagang mahilig lang talaga kami sa karangyaan. Bakit? Kayo rin naman, mahilig din naman kayo sa kahirapan. O hindi naman kami nagre-reklamo, kaya yung hilig namin sa karangyaan, wag na rin kayo magreklamo. Makailan lang ay binaha ang maraming lugar sa bansa dahil sa bagyong Egay. Sa kabila niyan, giniit ng isang opisyal na Malacanang na walang ginastos ang gobyerno sa isang Pilipinas fashion show. Mga designer at private institutions daw ang naglabas ng pera para sa event. Nagbabalita mula sa Frontline. Diba, kabobohan? Oo, bakit sa Malacanang pa? Hindi na lang sa Araneta Coliseum, sa Kia Theater, o kaya sa may EDSA. O kaya doon sa may Philippine Arena.